Mga idol, yung patungkol doon sa pagpapakalat ng vlog na fake news, yung kay Senator Soto. Hindi ako sangayon doon sa gusto niya mangyari na 50% ang ibabayad nating buwis sa kikitain sa ating content. Ito yung kanyang video, idol. Awa ng 50% tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis, tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Pati, pero wak mamaoling trabaho ni Titus. Yan na ba yung messenger ito? Idol, yung balitang yun, fake yun. Nireview ko yun nireview ko sa Google tsaka sa YouTube kung talagang nga bang nabanggit ni Senator Soto yun. Hindi legit yun kasi alam nyo kung bakit. Mga ano yun mga trolls yun at saka mga ano yun, mga vloggers na alipin ng China. Kamakailan kasi nung previous nagdaang administrasyon kay Duterte, ang China pinatawag ang maraming vloggers para gumawa ng mga fake news at mag-espiya dito sa ating bansa. Ngayon, ang mabigat dito, idol, kasi yung mga nagpapakalat ng video ito, makakasuhan kayo. Yun ang masakit doon. Dapat mga idol, huwag tayo nagpapagamit sa mga kahit kaninong tao kasi kaawa-awa ang inyong pamilya. Biktima kayo. Ako, nakikiisa ako sa inyong layunin na ipaglaban na dapat ay hindi 50% ang pagbabayad natin ng buwis. Dapat talaga naayon lang sa tama. Kasi sa batas ng Diyos, dapat 10% lang inukuha ang buwis sa kinikita ng mamamayan. Sa buong mundo, ayon sa batas ng Diyos, nakalagay ito sa Bible. Mali talaga yung 50% na buwis na hinihingi ni Soto. Maling-mali yon. Pero kung ating papag-aralan yung video at yung boses, fake. Fake. Ano yun? EA yun EA yun. Ang masakit nito ngayon, idol, dahil naghain na si Senator Soto ng reklamo sa pamahalaan o sa kinaukulan para usigin yung mga nagpapakalat ng video na gumawa ng fake news. Hindi kayo makakatakas dito kasi meron tayong tinatawag na same registration law. Kahit anong pandaraya ay mauhuli ang mga taong ito na nagpapakalat ng fake news. Mga idol, huwag tayo magpapagamit sa kahit kaninong mga tao. Ang layunin ng mga yan ay manira lang. Tingnan nyo, yung mga nagpagamit ng panahon ni Duterte, yung mga pulis nagpagamit, pumatay sila, binayaran sila. Ngayon yung binayad sa kanila, kulang pa, nakakulong sila. Gutom ang pamilya, nakakulong pa sila. Ngayon yung nagpagamit na naman doon sa rally, kaganda-ganda ng rally, ang layunin ng rally mapayapang pagwiwelga, pero ang ginawa ng mga bayaran nanguna sa kaguluhan. Ngayon nakakulong sila, binayad sa kanila, hindi nila napakinabangan. Ganyan din ang mangyayari sa inyo, kayong mga nagpapagamit sa China, kayong mga alipin ng mga komunista. Kaawa-awa kayong mga idol. Dapat maging matalino tayo, huwag tayo magpapagamit sa kahit ganino. Sa ngayon akong usigin natin ang mga tulisang politiko at lahat ng ahensya ng gobyerno. Dahil totoo naman lahat na sila'y magnanakaw. Mula presidente hanggang sa barangay captain, puro kawatan yan. At lahat ng ahensya ng pamahalaan, lahat ng mga nakaluklok dyan, puro magnanakaw. Walang matino to talaga. Galit ako din dito sa mga kawatan. Kaya lang, idol, sana tayo, huwag maging biktima sa mga pagsunod sa mga kupal na ito. Ito ngayon ang mabigat ito, idol. Ito legit, itong balitang ito.
Pumalag sa fake news. Kakasuhan ni Senate President Tito Soto ang mga nagpakalat ng balitang balak niya umanupatawan ng malaking buwis ang kita ng mga content creators. Ayon sa SP, sa loob ng higit 2 dekada niyang political career, never siyang nagsulong ng anumang tax bill. Yan ang agenda report ni Dexter Galibe ng Abante. For the information of my colleagues, numerous and coordinated circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me. Hindi na pinalagpas ni Senate President Tito Soto bago mag-adjourn ang Senado para sa isang buwang bakasyon ang pagtuligsa sa mga kumakalat sa social media na pag-atake laban sa kanya. Kaugnay ito sa mga kumakalat na post sa social media na isinusulong umano ni Soto ang pagbubuwis sa mga content creator ng hanggang sa 50% ng kanilang kinikita mula sa mga natatanggap na stars, bonus at monetization ng kanilang mga post. Milyon man o hindi ang followers ay saklaw umano ng tax measure, bagay na mariing pinabulaanan ng Senate President. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. Nakipag-ugnayan na si Soto sa Department of Information and Communications Technology at 2 content creator na gumawa at nagpakalat ng fake news laban sa Senate President ang natukoy na. Kasalukuyan pa niyang inaalam ng DICT ang pagkakilanlan ng iba pang gumawa at nagpakalat ng mga pag-atake laban sa kanya para masampahan ng kaukulang kaso. Babala niya sa publiko, huwag basta-bastang maniwala, lalo na kung ito'y masamang balita mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Nakabreak ngayon ang Senado at babal. Yun, idol, ang masakit. Dahil ang senador na ito ay lumapit na sa kinaukulan para hanapin ang mga tao nagpakalat ng fake news. Dapat idol, huwag tayo nagpapagamit. Sangayon ako sa kagustuhan niyo at labanan ng korupsyon at isulong ang tamang agenda patungkol sa pagbabayad ng buwis. Kaya ako bayad tayo ng buwis, pero hindi dapat 50%. Ang masaklap nito, hindi totoo ang kumakalat na balita. Isang bayarang vloggers ang nagpakalat nito na si Soto daw gusto 50%. Yan ang masaklap, idol. Baka kabilang ka sa mga alipin ng China na bayaran o di kaya trolls ka ng mga ito para manira ng mga political agenda at wasakin ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Sala ito, idol. Huwag tayong magpapagamit dahil ang mga taong ito mapaglinlang. Baka isang araw mabalitaan namin mga vloggers na aresto dahil sa pagpapakalat ng fake news. Kawawa kayo dito. Kawawang kawawa kayo. Ni-research ko to bago ko binalag. Naral ko kung tama, kung naka-legit nga ba. AI lang yun, idol. AI lang yun. Huwag tayong magpapagamit sa kahit kanino. Bago natin i-vlog ang isang bagay na napanood natin, reviewin natin. Mag-review tayo at maging matalino. Huwag magpapagamit sa kahit kanino dahil pagdudusahan mo ito. Makukulong ka rito, idol. At kapag nakulong kayo, nagbayad sa'yo, hindi ka pananagutan ng mga yan. Tatanggihan ka na nila. Ikaw ang kawawa, ikaw ang biktima. Sana, idol, maging ano tayo. Maging responsable sa pagbablog. Ako, marami akong baser. Pero okay lang. Vlog only itong akin, entertainment purposes. Sumasagasa din ako sa mga nakaupo sa gobyerno at minumura ko rin to sila nilalabanan ko. Pero, detalyado, hindi fake news ang mga binablog ko. Nanggaling sa mga lehitimong mga broadcast. Tulad ng ABS-CBN, GMA7, kung ano-ano pang mga legal talaga na mga media ang nagbabalita, hindi sa mga vloggers. Kasi ang mga vlogger, may vloggers tayo na bayaran ng Chino, idol. Baka bilang ka nito, kawawa ka, papagamit sa mga to. Wag tayo maging alipin at wag tayo maging uto. Sana, idol, matuto tayo sa pagbablog ng tama.